So guys, meron akong ginawa or ginagawa dito na Kibi Row. So ito share ko lang guys. Meron lang akong konting share dito. So sabi ni Busing, ano daw to, hindi nagcha-charge. Pero lang nagcha-charge naman siya guys. Hindi lang makita yung indicator kung gumagana. So ito siya. Ito yung kanyang harap. So ginawa ko na to. So ito share ko na lang kung paano natin ginawa at ang ginawa ng paraan. Kita nyo naman mayroon ng resistor dyan na nakakonect. So yan, hindi yan siya guys simple na resistor lang. So share ko lang to. Impormasyon para sa IC na yan. So hindi pa naman yan sa totaling sira. Mayroon lang tayong binaypass dyan na grounding lang naman yan siya. Grounding para sa charging indicator. Yan. So ang part number niyan ay 4056A. So ang naging problema niyan, yung sa pin number 7, parang wala na siyang connection doon sa pinaka circuit niya. Kaya wala yung indicator ng para sa charging. Pero testing natin. So ito okay na yan. Mayroon ng indicator ng charging yan. Ayan. Kung wala ang resistor na yan, hindi yan siya mag-indicate na nagcha-charge. Tanggalin muna natin. Ayan, wala na. So kung gagayahin nyo to, siguraduhin nyo lang na mayroong voltaheng pumapasok dito sa battery. So mayroon ditong out, ibig sabihin. So yan yung voltage charging niya. Ayun, naka 20 volts lang tayo. Ayun. So pababa yan kasi nag-charge kasi tayo. Bababa yan. Kita ba? Bababa yan. So siguraduhin nyo lang na mayroon dyan out kapag kinonek nyo yung charging cable nyo. Ayan, kita nyo wala siyang charging indicator, di ba? So kailangan lang mayroon ditong out. Yan, mayroon naman siyang 4.8. So yan yung voltage charging dun sa papuntang battery. So i-connect natin yung battery. Ano ba yan? So dapat nagcha-charge yan. Yan 3.9. So ito mayroon pa naman kasing karga yung battery niyan. Yan, mayroon pang 3.9. Yan, ulitin natin. So dapat mayroon tayong makuhang voltahe dyan papuntang battery at out yan dito sa pin number 5 nitong charging IC natin. So ito yan. Yan. So siyempre ang input niyan nasa pin number 4. Automatic na yan, meron yan kasi nakasaksak na yung ating charger. Ayan, 5 volts. So input yan sa IC. Yan. Tapos pin number 5, ayan na yun siya. Ito na yun. Oh, mali. Ito pala. So yung pin number 5, ground ito. Okay lang kahit baliktad. Ayan o. Yan yung pin number 5. Yan, 3.7. Pag nakakarga yung battery, yan, 3.8. Kasi pag walang output yung IC na yan, at naglagay kayo ng resistor na katulad nyo sa ginawa ko, so useless din yun. At parang dinaya nyo lang yung customer na kunyari nagcha-charge. Yung pala hindi naman. Yan, so kawawa naman. So bago natin tagalin mo natin. So bago natin ibalik yung resistor, so i-share na rin natin yung description ng IC na ito guys. TC4056A. So yan yung mga description niya. So at yung mga application circuit niya nandyan din. Tapos bago kayo maglagay pala nito resistor, ikat nyo guys yung connection ng pin number 7 to papunta dun sa butas na yun.
Yan, picture na lang natin yung nasa screen guys. Cut nyo yung connection dyan para mag-silbing disabled na yung pin number 7 natin. So yung dot na yon, yung bilog na yan, so yun na yung punta doon sa LED light natin, motor. So yan, may nakakonect na 1K ohms dyan. Punta naman doon sa IC. Ayan. Itong pin number 7 na ito yung nagsisilbing ground. Papunta doon sa LED indicator natin. Yan. So, nag-connect lang tayo ng resistor na 4.7K ground papunta doon sa LED. So, yun na yung dot na yun. Yung maliit na yan. So, dyan tayo nag-connect. So, tanggalin mo natin yung battery. Okay, try natin ulit. Ayan. Ay, naka-on pa pala. Okay, so yun lang. And guys, ayun lang yung pwedeng share ko sa inyo sa ngayon. Yan. So basta tandaan lang, kailangan lang okay yung IC, nagcha-charge yung IC bago kayo mag-connect ng ganyan. Yan. Okay? Okay na to. So babalik ko na lang.